paano ba ang nagiging sistema pag ang isang TNT ay nahuli. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So, ayan, share ko sa inyo para naman doon sa mga kaibigan natin na walang visa dyan sa South Korea, or sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho dyan sa South Korea bilang kahit mga TNT, kahit na walang visa. So, ganito mangyayari sa inyo mga lods, halimbawa na mahuli kayo. Umpisahan natin doon sa kung paano ako nahuli. Umaga noon mga lods, alas 10 ng umaga. So, break time namin. At umakyat kami dun sa taas dahil dun ang nisok sa namin o bahay namin sa taas. At nandun yung, syempre, kung gusto mong magkape or uminom ng soft drinks or malamig na tubig, ayan, kung gusto mong hupo ng makaunat ng konti kasi break time nga. So umakyat kami dun sa aming nisok dun sa second floor. So maya maya merong sumigaw dun sa labas. So syempre nagulat tayo, so na-curious ako at sinilip ko. Tapos pagtingin ko dun sa labas, may mga tao na nakadungaw dun sa baba. Kasi yung gisok sa namin mga lods nasa second floor. So nakita ko na may mga taong nakadungaw sa baba. So nakidungaw din ako, sumilip din ako. Nakita ko yung dalawang kasama ko na tumatakbo sa bakod. So ang likod ng company namin is farm, taniman ng mga peras na prutas. So medyo malabong na yon na madamo. So nakita ko sila doon na tumatakbo, pilit na tumatalon doon sa bakod. Pero yung dalawang kasama ko na yon mga lods, yun ay galing doon sa second floor. Bali tumalon sila doon sa second floor. Diba? Imagine niyo kung gaano kataas yung mga lods, second floor. Yung isa, ayan, sa mga nagtatanong kung ano nangyari doon sa mga kasama natin na yun na tumalon doon sa second floor. Yung isa, masakit yung balakang, yung bewang. Tapos yung isa, masakit yung tagiliran, hindi masyadong makilos after nung araw na yon. Pero thanks God kasi walang malalang injury. So safe na sila ngayon mga lods. Pero yan, nung narinig ko may sumigaw sa labas, ayan, lumabas ako bigla. Tapos sumilip ako. Pero nung paglabas ko may mga tao na doon sa second floor, nakatingin sila lahat doon sa baba. So hindi ko naman din akalain na yung mga tao na yun is, ayan, yun na pala yung manghuhuli sa akin. So ganoon na nangyari, pagdungaw ko na ganyan, katabi ko pa yung immigration dito, tsaka isang immigration dito sa kaliwa. Nung pagtingin ko ganyan, nung pag-atras ko, nakatingin na kami ng immigration sa mukha. Siguro nung napansin niya na ako ay wegok saram or foreign worker o ibang lahi, hinawakan na ako agad sa kamay. Hinawakan na ako na ganyan. Tapos umano na yung dalawang kasama niya, lumapit na sa akin. Tapos maya maya pinusasan na kaagad ako. So, ganun ang naging sistema. Ayan, kung napanood nyo yung unang video natin, ayan, share ko ulit sa inyo kung paano tayo nahuli. So, hindi na ako pumalag mga lods nung nahuli ako. Hindi ko na rin tinangka na tumalon kasi nga napakataas nun, di ba? So, ayun, tinanong ako nung immigration, sabi niya, ID card o diso, sabi niya, card iso, sabi niya, no, tinatanong niya kung meron akong ARC. So kahit na alam kong wala, ayan, sinabi ko meron. Sabi ko nandun sa kwarto. So ang purpose ko kaya sinabi ko na ganon mga lods, para dalahin niya ako dun sa kwarto. Para makuha ko yung aking mga importanteng gamit at yung aking passport. Ayan, pinaka-importante mga lods pag ikaw ay TNT, kailangan yung passport mo palaging nakadikit sa katawan mo. At pangalawa, dapat palagi kang may nakahandang pera. Hindi ka nawawala ng pera sa bulsa. Passport at pera, yan ang dapat yung palaging nakahanda pagka kayo ay TNT. Bakit pera? Kasi sa kulungan, pagka meron kang kagad naka-ready na pamasahe, ayan, hindi ka na magtatagal masyado sa kulungan. Paliliparin ka agad pabalik sa iyong bansa. So ganyan ang sistema mga lod sa mga kulungan. Pero depende sa kaso. Pagka ikaw ay may mga pending na mga kaso sa mga record sa South Korea, ayan, syempre imbestigahan muna yung record mo. So pag talagang nalaman nila or lumabas yung resulta na wala talaga ikaw na mga pending cases, mga criminal cases, ayan, basta may pamasahe ka na, aasikasuhin ka na agad. So sa immigration mga lods, as much as possible, yung mga foreign worker na nahuli nila, gusto nila ma-dispose ka agad, gusto nila mapauwi ka agad. So pag may pera ka na naka-ready, ayan, hindi ka magtatagal sa kulungan. Maliban na lang kung alanganing araw yung pagkahuli mo, inabutan ng weekends, ayan, Sabado, Linggo, syempre walang mga processing na mga
ng mga ganyang araw, so sunod na linggo ka pa maaasikaso. So yun nga, balik tayo dun sa story. Tinanong ako nung immigration kung nasaan yung ID ko, kung meron ako. Sabi ko meron, sabi ko nandun sa kwarto, pero nakaposas na ako ng mga lods, pinusasan niya na ako. Pero yung mga nahuli sa akin mga lods, malumanay naman sila, hindi naman nila pupersahin. Ang ano lang doon, hahawakan ka lang nila sa kamay para hindi ka makaligtas na. So yun lang yung pinaka ano nila, pinaka hindi naman natin sabihin ng mga violent reaction nyo, kasi normal nga yun, kasi hinuhuli nga tayo, di ba? So hindi naman sila nananakit, hindi man sila nagmumura, hindi man nagsabi ng bad words. Hinawakan lang ako sa braso, tapos yun nga, dinala ako dun sa kwarto ko, dalawa yung naka-escort sa akin, hawak-hawak pa rin ako kahit na nakaposas ako, hinahawakan ako sa kamay. So pagpasok ko dun sa kwarto ko, kinuha ko kagad yung bag ko na maliit, yung shoulder bag, na kung saan doon nakalagay yung aking mga importanteng mga gamit, like yung passport, yung mga passbook ng aking mga aking bangko sa Korea at saka dito sa Pilipinas. So nandoon yun sa maliit na bag, kaya tinanong ako kung may ERC, sinabi ko na meron para dalhin nila ako doon sa kwarto para makuha ko yung importanteng gamit ko. Kasi pagka hindi mo nakuha yung passport mo mga lods, pag nandoon ka sa kulungan, lalo ka magtatagal kasi papakuha pa nila yung passport mo doon sa company mo o kung saan mo man naiwan. So mas malaking problema kung wala kang passport. Ayan, kailangan mo pang kumuha ng travel documents, pero sila na ang mag-aasikaso nun mga lods sa kulungan, kasi wala ka nang magagawa pag nasa kulungan ka na. Talagang maghihintay ka na lang kung ano yung proseso na gagawin sa'yo. So yun nga, kinuha ko yung shoulder bag ko, nandun lahat yung passport, yung ano, pero nung hindi ko kagad sinabi mga lods na ako yung walang ID. Basta pagpunta ko doon sa kwarto, kinuha ko yung bag ko kung saan nandun yung passport ko tsaka yung mga bankbook ko. Kinuha ko na rin yung 3 cellphone ko. Tapos yung GoPro ko, kinuha ko na rin kasi mahal ang GoPro mga lods, diba? Kung bibili natin dito sa Pinas, kung iiwan ko dun sa baka mamaya misplace pa, diba? So hindi na natin makuha, sayang din, mahal din ang GoPro. So yun ang mga unang sinicure ko. Tapos nung paghawak ko ng mga gamit ko, nung nilagay ko na sa bag lahat, doon ko sinabi na wala na akong card. Sabi ko sa sabi ko, card nun, opso. Sabi ko sa opso, sabi ko sa kanya. So doon na ako umamin na ako'y walang visa. Pero hawak ko na lahat yung mga importanteng gamit ko, di ba? So doon medyo nakaisa tayo ng konti doon mga lods, di ba? So buti na lang naisip natin kaagad yun. Kasi yung iba, pagka nahuli ka mga lods, lalo na kung malayo doon sa gisoksa mo, talagang hindi ka na dadalahin doon sa tirahan mo, hindi mo na talaga makukuha yung mga importanteng gamit mo. So yun sa akin, yun ang naisip ko kaagad para makuha ko yung importanteng gamit ko. Pagkatapos nung nahuli ako mga lods, nakapantrabaho ako, madumi yung sapatos ko, yung pantalon ko puro putik. So sabi ko dun sa nanguhuli ka, pwede ko bang palitan ka ako yung aking pantalon? Sabi ko sa kanya. Pumayag naman siya mga lods. Ang hirap kumilos ng nakaposas. Nagpapalit ako ng pantalon, nakaganyan yung kamay ko mga lods. Talagang tinitingnan ka lang nung immigration. Tapos talagang ang hirap gumalaw. Tapos nung napalitan ko na yung yung pantalon ko, sabi ko pwede ko bang palitan yung damit ko kasi pantrabaho nga rin eh. So hindi na siya pumayag. Sabi niya, ginsiya na. Sabi niya, okay na yan, sabi ganun sa akin. Tapos yun nga, nung paglabas ko, kukunin ko pa sana yung laptop ko mga lods. Kasi mahal din yun, di ba? So mga unang sinicure ko talaga yung mga mahal na gamit, yung mga bagay na sa tingin natin na mahirap nang bilhin pag nandito na tayo sa Pilipinas, di ba? So yun nga, pero hindi na sa akin pinadala yung laptop na yun. At sabi niya, hindi na raw pwede kasi masyado raw malaki. At yung dala kong bag is maliit lang. So yun nga, nung nakuha ko na yung mga importanteng gamit, hindi na sa akin pinadala yung laptop kasi daw malaki na yung masyado. At hindi na rin ako pinayagan na magpalit ng damit dahil okay naman na daw yung suit ko na damit kahit na pantrabaho lang. So syempre, nung paglabas ko ng pinto, yung pantrabaho ko na sapatos, iniwanan ko na, pinalitan ko ng panlakad kasi ang sa isip ko, kung ano yung suot mo na nahuli ka, yun na yung suot mong hanggang sa pag-uwi mo. So yun nga, dinala ako dun sa kusina, pinaupo ako. Nung nagbibihis nga pala ako mga lods, share ko sa inyo, nung napusasan ako, syempre kinakabahan tayo no, first time natin na mapusasan. So sa talambuhay ko, doon ako napusasan eh. So pinipilit kong kalmahin yung sarili ko. Kaya lang, hindi pala natin kayang pigilin. Pagdating ko doon sa kwarto, nung nagbibihis ako mga lods,
nanginginig yung kamay ko na ganyan. Nanginginig talaga, hindi ko mapigilan. Siguro sa takot, sa nervous na rin, pero pinipigilan ko. Yung kasama kong babae talagang iyak ng iyak. Sabi ko sa inyo mga lods, pagka mahina ang loob mo sa mga ganong sitwasyon, meron pa dyan mga babae na napapaihi sa short, sa salawal. Meron pa dyan iba napapatay dahil sa sobrang kaba at takot habang umiiyak. So ganun ang sitwasyon mga lods pagka hinuhuli ang isang TNT. So lalo na na-surprise ka, nabigla ka. So napakahirap mga lods na sitwasyon sa mga ganong hulihan. Tapos nung napusasan na ako, nakapagbihis na ako, hinihintay yung isang kasama ko kasi inaayos niya rin yung mga gamit niya. Dalawa kami nahuli sa company mga lods. So habang hinihintay namin yung kasama ko, tinanong ako ng mga immigration. Mabait naman sila mag-approach mga lods, mababait sila. Yung salita nila may paggalang pa rin sa dulo kasi halata nila na matanda ako sa kanila. Mga bata lang yung nahuli sa akin mga lods. Tapos tinanong ako, sabi niya, ilang taon ka na dito? Parang may panggalang. Ilang taon ka na po dito? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ganito ganyan. Sabi niya. Tapos magkano pinapadala mo sa Pinas? Sabi niya sa akin. So sabi ko, ganito ganyan. Tapos sabi niya, pwede na. Sabi niya, pwede na sir. Sabi ganoon kasi matagal ka naman na pala rito. Sabi niya, siguro kahit paano may naipong ka na. Sabi ganoon sa akin. So mabait naman yung mga immigration mga lods. Ano yung approach nila. Hindi kagaya nung nangyayari sa iba na inaharas, ganyan, sinisigaw-sigawan, minumura, tapos yung mga nakakaranas ng ganun mga lods, yun yung mga pumapalag, yung mga tumatakbo, yung mga nagtatangkang tumakas, yun yung mga nakakatikim ng parang medyo harassment. Minsan yung iba sinusuntok pa, sinisikmuraan, ganyan. Pero hanggang doon lang, hindi naman yung bugbog na talaga. So yung nangyari sa atin, gusto ko lang i-share sa inyo para may reference din kayo, para makakuha kayo ng idea. Basta kalmado kayo na sumama sa kanila, hindi nila kayo gagalawin o sasaktan. So yun nga, kinausap ako na gano'n, pwede na, sabi niya ganito ganyan. Pero nung nahuli ako mga lods, lahat ng gamit ko na importante kinuha na kaagad. Yung passport, tsaka yung 3 cellphone ko, kinuha na kaagad ng immigration. Pagkatapos, kung naninigarilyo ka, tatanungin nila, kukunin, kung meron ka sigarilyo, kukunin nila, kung may lighter ka, kukunin nila. So ganoon ang proseso mga lods. Tapos after nun, bumaba na kami, dinala na kami, sinakay na kami sa sasakyan. So nakikita ng mga kasama namin mga Koreano, nahuli kami pero yung operation ng factory tuloy-tuloy pa rin mga lods. So parang wala silang pakialam. Wala silang pakialam. So yung nagpahuli sa amin, nakita niya kami, nakita niya ako nakaposas. Ayan, dala-dala ng immigration. Nagpaalam pa ako dun sa isang Pilipino na EPS doon na natira. Sabi ko, bro, mauna na ako sa iyo. Kapampangan yon. Sabi ko sa kanya, bro, mauna na ako bro. Sabi ko sa kanya. Tapos tumango siya. Nakatingin lang sila sa amin. Tapos sinakay na ako sa van na kulay gray. Tapos yun na, hinintay yung kasama ko. Maya-maya may dumating na isang parang minibus na kulay gray din. Yun pala yung talagang sakayan ng mga nahuhuli. At ang style nung parang minibus na yon, may mga rehas sa gilid mga lods. Talagang parang prisoner talaga, service ng mga bilanggo. So pagpasok mo doon, wala ka nang chance sa makatakas kasi lalaki ng bakal doon sa loob. Tapos pinaupo na kami doon, hiwala yung babae sa lalaki. Pero nakaposas pa rin kami mga lods, nakaposas. Pagkatapos, mandar na kami. Alas 10 kami ng umaga na huli mga lods. Nag-ikot-ikot pa yung immigration doon sa lugar na yon. So siguro doon talaga yung operation nila at marami pang silang inikutan. Yung katabi namin na sikdang. So timbre ko sa inyo mga lods yung mga nagtatrabaho sa sikdang dyan, yung mga restaurant, ayan, lalo na sa mga kababaihan, yan ang pinaka unang-unang target nila. So karamihan lang pinuntahan namin mga sikdang. At ang mga nahuli, mga babae na mga ibang lahi. So yung unang sikdang nakatabi namin, pinasok nila, nakahuli sila ng 2 babae na Vietnam at saka isang Taeguk or Thailander. Pagkatapos umarya na naman kami, layo ng biniyahe namin, tapos nakahuli na naman sila ng 2 Vietnam na lalaki. Yung mga pinapasok namin mga lods na lugar, mga tago, mga liblib. So hindi ko alam kung paano nila nalalaman na may mga foreigner doon. Ang hinala ko, yun ay mga timbre or yung mga sumbong. So
Sa pagkakalam ko, ang immigration mga lods, bago yan sumugod sa Malacay, nagsusurvey muna yan. Tinitignan muna nila kung may mga foreign worker doon sa isang factory at saka sila sasalakay. So yun nga, may mga pinupunta nila mga factory, puro mga tago, kaya maghihinala ka paano nila nalaman na may mga foreigner doon. At paikot-ikot kami doon sa lugar na yon, ang Jongnam. Kami ang unang-unang nahuli, 2, tapos yung sumunod na Sikdang, 3, bali 5 na kami. Hanggang sa maghapon, halos maghapon kami paikot-ikot doon. All in all, bali 12 kami na nahuli. 2 kaming Pilipino at saka 8 Vietnamese, 2 lalaki, tsaka 6 na babae, tapos 2 Thailander, isang babae, isang lalaki. So all in all, 12 kaming nahuli doon sa isang van. So after noon, paikot-ikot, alas 10 kami nahuli, alas 3 ng hapon na kami dinala sa kulungan, doon sa pinakamalapit na kulungan, doon sa lugar namin. So taga Jongnam kami, sakop yun ng Gyeonggi-do. So sa pinakamalapit doon na immigration is Suwon. So doon kami dinala, alas 3 ng hapon. Tapos ang sistema doon sa kulungan mga lods, siyempre doon sa sasakyan, nakaposas ka pa rin. Kung mag-isa ka lang, 2 kamay sa'yo nakaposas. Kung may kasama ka, tag-isa kayong kamay na nakaposas. So hiwalay ang babae sa lalaki. Kung babae, babae, lalaki, lalaki. So hindi nila pinagsasama yung magkaibang gender. So pagdating namin doon sa immigration sa Suwon, ayan, pinakit kami doon sa 2nd floor. Dumaan kami sa elevator, sa likod kami dumaan ng immigration. So talagang para sikreto, talagang exclusive yata talaga yun para sa mga artista o sa mga K-pop o sa mga TNT. So pag akyat namin doon, talagang nakabantay sila, nakapalibot pa rin sila sa amin, nakaposas na kami na. Tapos pagdating namin doon sa taas, 2nd floor, pinapila kami isa-isa. Tapos sinuwab test muna kami, isa-isa. Tapos after nung swab test, pero nung bago kami swab test mga lods, tinanggal na yung posas namin. Pero nakapalibot pa rin yung mga immigration sa yung mga security, lalaki ng katawan, tsaka mga bata pa, mahirap pumalag doon mga lods, hindi tayo obra doon. So nung after ng swab test, pinapasok na kami sa isang kwarto na puro pang lalaki. Iba yung pang lalaki, iba yung pang babae. So pinahubad na lahat yung mga gamit namin, damit, pantalon, drip lang talaga ang matitira. Alas mo, tatanggalin mo, wala kang ititira sa katawan mo, drip lang. Tapos bibigyan ka nila ng pili ka na lang ng damit doon, yung pinaka-uniform sa loob ng kulungan, isang short at saka isang damit. So at saka tsinelas, bahala ka kung maliit sa'yo, malaki yung damit o yung short, at kung yung tsinelas kung maliit o malaki sa'yo, pang babae, palalaki, wala na, basta kung ano lang yung madampot mo, yun na. Tapos yung mga gamit namin na hinubad namin, nilagay namin sa isang plastic, sapatos, pantalon, damit, pinasok na namin sa isang plastic, tapos binitbit namin. Tapos after doon, yun, pinasok na kami sa kulungan.